Yan. Oo. Alright sir, ano po yung talagang buod nito at tinutukoy natin para sa ating itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya, and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng wikang banyaga, lalo na po sa sensya at teknolohiya. Sandali. Ano masasabi natin? 1 kilometro ang tanong at isang semestre ang sagot. Dali lang. Kung ano lang po. Sige. Gutay-gutayin mo, Day. Alright, para tuloy-tuloy lang. Sige po, i-edit na lang natin. Okay, una, ano? Ang cute niyo pala, sir. Ay, cute talaga ako. Kasi Basta- tanong mo, isang taong 2 semestre ang sagot. Para natapos na kasi. Alright, sir. Okay, joke lang. Okay lang po. Masaya nga po Gutay-gutay. eh. O, Ang isa saya niyo unahin. po. Okay. Doon muna Gusto po. ko muna yung ano ba ang naging saysay ng temang ito sa ating kasaysayan? Alam niyo ho, sa ating kasaysayan, unang panahon, ng panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol, ang ating mga manunulat po ay gumamit ng ating wika, partikular ng panahon iyon na Tagalog, ano po. At dito po ay pinahayag nila ang kanilang damdamin, no, na magkaroon ng kalayaan, magkaroon po ng makamtan ng mga karapatan bilang mga Pilipino. At napakarami po nating mga manunulat ng panahong ng Espanyol, no? At siyempre po hindi natin dapat kalimutan yung mga panulat ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere et El Filibusterismo. Kabilang na rin po diyan ang panulat ni Francisco Balagtas na Florante at Laura. At sa dinami-dami ng mga tula po ng mga makabayan ng mga panahong iyon, talaga pong ipinamalas, ipinadama ng mga manunulat ng mga panahong iyon ang kanilang damdamin, okay, sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Nung sumapit po ang mga Amerikano, may tinatawag tayong mga dulang sedisyoso. Yun ang katawag ng mga Amerikano, pero sa punto de vista ng mga Pilipino, yun ay mga dulang makabayan na umatake sa mga Amerikano dahil sa kanila rin pong pang-aabuso bilang mga kolonisador. At alam niyo po ba, nung panahon mga katimponero, meron nung sumikat na isang tula na ginawan po ng himig na naging awit po, ano? Ang Josefinang Baliwag. Alam niyo, nung panahon ng mga Espanyol, ginamit ng mga katipunero ang Josepinang Baliwag upang magkaroon sila ng inspirasyon sa pakikipaglaban sa mga mananakop. At nung panahon po na umunlad na ng mga palipas ng panahon, naging sikat po ang tulang Bayan Ko na naging awit din po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Kung susundan mo yan, nagpapamala sa papadama ng damdaming ng makabayan, nagsasaad ng kagustuhang magkaroon ng kalayaan. Hanggang sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay isang mahalagang instrumento po upang maiparating ang ating pagnanasa, damdamin, kaisipan, ideya, hinggil po sa pagtataglay ng kalayaan. Araw-araw sa ating lipunan ay mayroon po tayong mga hinanakit na gusto po nating lumaya. Maaring ikaw ay may kasintahang taksil, gusto mong lumaya sa kasintahan mong taksil. O so boss mo na abusado at masama ang bibig, gusto mong lumaya sa kung saan. Marami pong pag-applyan ang ating temang Filipino, Wikang Mapagpalaya. So talaga pong napakahalaga nga po. Ayon sa sinabi ninyo. Alright sir, sa ngayon, yung mga ahensya ng ating gobyerno na gumagamit pa rin po ng mga banyagang salita. Ano pong payo natin? Unang-una po, nais ko iparating sa inyo na 2 po ang opisyal na wika. Yan po ay nakasaad sa ating konstitusyon, no? At yan po ay Filipino at English. Ngunit meron po tayong EO 335 na nilagdaan po ng dating Pangulong Corazon Aquino na may kinalaman po sa paggamit ng wikang Filipino sa lahat po ng mga korespondensya opisyal ng lahat ng mga ahensyang pampamahalaan. Kung kaya't hanggang ngayon, marami pang mga pamahalaan, mga ahensya sa ating pamahalaan, ang ibig ko sabihin, na
hindi pa rin po sumusunod sa kautosang yan. At ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay talaga po nagpupunyagi na bigyan po ng seminar workshop ang mga ahensyang pampamahalaan upang magamit po nila ang wikang Filipino sa kanilang mga korespondensya opisyal. Sir, last na po. Papaano po yung mga sensya, yung mga term nila, nahihirapan po kasi daw sila na itagalog. Alam mo, hindi ko tinatagalog mga katawagang pang-agham. Meron So, pong okay lang po tuntunin yun. ang Komisyon sa Wikang Filipino na pinag-aaralan din po sa mga paaralan. Ang tawag po dito ay mga siyentipikong mga katawagan, mga teknikal na katawagan na kapag ang mga katawagan ay siyentipiko at teknikal na ginagamit na po sa internasyonal na tagpuan ay hindi na po pinapalitan ng pangalan. Yung oxygen, hindi nyo na ho ginagawang OKSIGEN yan. Yan po ay yung original na baybay po kasi magbabago ang kahulugan. May mga tuntunin po tayo dyan. At meron po tayong bagong 8 titik sa alpabetong Filipino. Ang 4 po dyan ay buhat sa mga katutubong wika, ang 4 ay buhat sa mga umiiral ng wika sa ating bansa. May tuntunin po sa panghihiram ng wika upang pagyamanin ang ating wikang pambansa, patuloy nagpapasok ng mga bokabularyo buhat sa katutubong wika ang naggumagamit ng mga bagong letra o titik sa ating bokabularyo. Iyan ang tinatawag na pagiging inklusibo. Alright? Sa mahabang panahon mula ngayon ay maaaring o sa madaling panahon kapag mabilis ang ating proseso, yayabong ating wikang pambansang Filipino, ang bokabularyo natin ay talagang magiging maayos dahil sasabihin ng halos lahat ng mga kultural na pamamayanan na may iba't ibang katutubong wika ay bahagi sila ng ating wikang pambansa. Thank you so much po sa tanong. And sir, sulitin na natin po, yung mga nanay po natin ngayon na may maliliit na kabataan, ano po may papayo natin? Dapat po ba ihubog muna sila sa wika natin? Tama ho yan. Kasi po ang wikang sinuso ng bata ay yung wika noong nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Yan ang kanyang unang wika. Kung ano yung dapat na ituro pagkasilang ng bata ay gamitin na ang katutubong wika ng ina, ng ama, ng mga magulang, ng mga nasa loob ng tahanan. Kasi sa tahanan unang nasasanay, natututo ang mga kabataan ng kanilang katutubong wika. At iyan ay magandang paraan upang tulungan ang mga paaralan sa pagtuturo ng ating wikang pambansang Filipino. Alright, sir, last na po. Yung sino po talaga ngayon ang mabibigyan ng dangal na talagang karapat-dapat po? Bigyan nyo lang po kami ng tip. Alam niyo po, nasa programa, 2 po ang bibigyan ng dangal ng wikang Filipino. Sila po ay parehong mga mahuhusay, may mahalagang kontribusyon sa larang ng wikang Filipino. 2 po sila ay parehong mga mahuhusay na tagasalin. Ang isa po ay nasa tinatawag nating periodismo at sila po ay mga manunulat ng mga textbook sa wikang Filipino at talaga pong kahanga-hanga, kapuri-puri ang kanilang ambag sa larangan ng wikang Filipino. Kinalaman po ba yun sa ekonomiya ng ating bansa? Iba yung kakabit yan, pero kanilang mga isinusulat, nakakatulong din po ba yun? siyempre po, kasi lahat naman po ng bagay sa ating lipunan ay may hibla ng politika. Lahat po yan politika ng lipunan, pati wika, politika ng wika. Alright, thank you so much po, sir. Nag-game pa. Alright, happy morning. Muli ang inyong lingkod, Biz Horizon Chaser. Magsisimula na po itong buwan ng wika sa pambansang 2024. Filipino Wikang Magpalaya. Kaya alamin natin kung sino ngayon ang mabibigyan ng dangal. 2024. Ako kasama ang ating lahat. Mabuhay ang wikang pambansa, mabuhay ang kulturang Pilipino. Diyos dagi ng kada kayo. Amen. Maraming salamat po, Commissioner Mendilio. Sa puntong ito, tunghayan natin ang mensahe ng pakikiisa sa buwan ng wikang pambansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pilipino sa ika-27 taong pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Ang ating wikang pambansa ay salamin ng ating kasaysayan,
ating kultura at karanasan. Ito ay malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Higit sa lahat, ang wikang Pilipino ay wikang mapagpalaya. Ito ang siyang naging kasangkapan ng ating bayan upang supilin ang pagkawatak-watak, labanan ang tanikalan ng kahirapan, at gabayan ang mga mamamayan tungo sa maliwanag na bukas. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy na tangkilikin at pagyamanin ang wikang Pilipino sa ating mga tahanan, pamayanan, paaralan, at kahit saan man tayo naroon. Makibahagi din tayo sa mga gawain at programang inihanda ng Komisyon ng Wikang Pilipino sa buong buwan ng Agosto. Ang sa gayon ay maipakita natin ang pagmamahal sa sariling wika at mahikayat ang nakababatang henerasyon na ito'y mahalin at ipagmalaki. Sa bagong Pilipinas na ating tinatahak, gamitin natin ang wikang Pilipino hindi lamang para sa mas matatag na pakikipag-ugnayan at higit na pagkakaunawaan ng ating mga mamayan, kundi pati na rin bilang sandigan na pagbabago at kaunlaran na hangad natin para sa ating inang bayan. Muli, mabuhay ang wikang Pilipino. Opisyal at empleyado ng Komisyon ng Wikang Pilipino at gayon din sa mga minamahal kong kababayang Pilipino. Sa okasyon ay ka-27 taon ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2024 na may paksang Wikang Mapagpalaya. 27 taon ng Buwan ng Wikang Pambansa. Mula pa sa pagkabata, tunay na mas bihasa ako sa paggamit ng wikang Pilipino kumpara sa wikang Ingles ng ating bansa. Ito'y mauunawaan. Hindi man ito naituro sa loob ng classroom o ng silid-aralan, ito po ay naituro sa pamamagitan ng telebisyon at media, sa pagsubaybay nating lahat, sa iba't ibang mga kwentong nakakaaliw, nakakaiyak, at nakakatawa. Sa ngayon, buong aking paniniwala at pagtitiwala na laganap ang wikang Pilipino sa bawat sulok ng ating bansa, bata man o matanda. Subalit hindi pa tapos ang ating layunin. Hindi pa tapos ang ating pangarap, ambisyon sa larangan ng wikang pambansa. Isa sa mga pangarap ko sa totoo lang, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, o sana sino man sa ating mga kababayang mabibigyan ng pagkakataon na magsalita sa ibang bansa, na magsalita sa isang dayuhang lugar, na magsalita sa isang bansa na punong-puno o mas marami at higit marami ang mga dayuhan kumpara sa Pilipino, na kapag ka sila'y nabigyan ng pagkakataon magtalumpati sa isang forum tulad ng United Nations o anumang international forum, kabilang na marahil ang mga beauty contest na nilalahukan ng ating mga kababayan, naway marinig ko at makita na gamitin nila ang ating wikang pambansa at ang ating sariling wika upang sumayad man lamang ang ating wikang pambansa sa talaan ng mga internasyonal na organisasyong yan, gayon din sa talaan ng mga beauty contest, kabilang na, siyempre, ang Miss Universe na madalas pinapanalunan ng ating bansa. Sa muli po, kaisa niyo ako sa pagdiriwang na ika-27 taon ng Buwan ng Wikang Pambansa taong 2024. Karangalan ko makausap kayo at maging bahagi ng inyong programa. Magandang araw at maraming salamat po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng bumubuo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang inyong lingkod ay lubos na nakikisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang temang Filipino, Wikang Mapagpalaya, ay tunay na sumasalamin sa kahalagan ng ating wika. Hindi lang natin ito ginagamit sa pakikipagdialogo, ito rin ay isang mahalagang sangkap sa paghubog ng ating kamalayan bilang mga Pilipino. Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay isang paalala sa wika ay buhay at patuloy na lumalago kasabay ng pag-unlad ng ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy natin itong pahalagaan at higit sa lahat, ipagmalaki natin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Mabuhay ang wikang Filipino, panalo at katarungan. Wika nga ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan, ang kanyang wika, na pag-iingatan din ito
ang katibayan ng kanyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasarinlan upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika, ang pag-iisip para ng bayan. Ang ating mga wika ay mahalagang bahagi ng ating pamana at pagkakakilanlan bilang isang bansa at nararapat lamang na ipreserba natin ang mga ito bilang tanda ng ating pagbibigay galang sa ating kasaysayan at kultura. Ang patuloy na pangangalaga sa ating mga wika ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Maraming sa salamat paggamit po. ninyo sa buwang ito sa mas maigting na pangangalaga sa ating mga katutubong wika. Sa pagdiriwang natin ngayong taon, tinatawag tayong pagnilayan ang temang Pilipino, wikang mapagpalaya, saksi ang kasaysayan natin sa kapangyarihan ng wika na magpalaya. Sa katunayan, malaki ang naging papel nito sa pagkakamit at patuloy na pangangalaga sa kalayaan ng ating bayan. Sa paggamit ng sarilang wika rin, nagsimula ang mas malayang pag-iisip, ang mas malayang pagpapahayag ng ating damdamin at salawin, at ang mas malalim na kamalayan sa ating pagiging Pilipino. Kasangkapan ito na nagbubuklod sa ating lahat bilang bahagi ng isang bayan at sa ganung paraan nagsisimula ang ating pagkakaisa sa pagtugon sa mga hamong hinaharap ng ating lipunan. Bilang mamamayan, bilang tao, isa ito sa mga pangunahing kasangkapang ginagamit natin para ipamalas ang ating angking kapangyarihan at para makamit ang ating mga mitiin at layunin. Sa parte naman ng hudikatura, mulat din tayo na ang wikang Pilipino ay hindi ng wika ng paglaya. Ito ay wika rin ng katarungan. Sa mas malalim na pagsusuri, wika ang pangunahing ginagamit natin sa pagkamit ng katarungan, sa paglaban sa pangapi, sa pagtataguyod at pakikinabang sa ating mga karapatan, at maging sa pagdulog sa mga institusyong itinatag para sa paghatid ng katarungan. Bilang pagkilala sa kapangyarihan ito, isa lang sa mga inisyatibang isinulong ngayon ng Korte Suprema ang paglusad ng social media info sites na maghahatid sa ating mga kababayan ng kaalaman sa parang madaling maintindihan tungkol sa anumang mga serbisyo ang mayroon sa ating mga korte at kung paano nila magagamit ang mga ito. Sa gawain ito, gagamitin natin hindi lang ang wikang Ingles, kundi pati Pilipino at mga pinakamadalas na gamitin ng katutubong wika sa buong bansa. Kasalukuyan din binubuo ng Korte Suprema ang countdown ng alintuntunin sa paggamit ng Filipino Sign Language sa hudikatura, habang pinag-aaralan din ito kung sapat ang bilang ng mga tagapagsalin o sign language interpreter sa mga pagdilitis kung saan nila kailangan ng ating mga kababayan. Bahagi ang mga ito ng mas malawakang reformang isinasagawa natin ngayon sa hudikatura sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 o ang SPJI. Ang planong ito ay nakatuon sa pagtaguyod ng isang hudikatura mas maliksi, mas makabago at mas madaling maabot ng tao. Isang hudikatura kung saan ang katarungan na ihatid ng agaran or in real time. Lalo ngayong buwang ito, naway makisa tayong lahat sa patuloy na paglinang at pagpapayaman sa ating sariling wika. Magambag tayo sa gawain ito, sa ating sarili-sariling mga paraan, sa ating sarili-sariling mga larangan. Sa pamamagitan nito, tiwala ako, mapagtitibay din natin ang pagkakabuklod-buklod natin bilang Pilipino at ang pagkakaisa ng ating pagsusumikap tungo sa bansang pinangarap nating lahat. Isang bansang malaya, maunlad, mapayapa at makatarungan. Muli, isang maligaya, makabuluhan at tunay na mapagpalayang walang wikang pambansa sa ating lahat. Pakman po ang araw na ito sa iba't ibang patimpalak na inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang inyong pong partisipasyon sa gabing ito, partikular na po ng mga lumahok at mga nagsilbing hurado sa iba't ibang patimpalak, ay tunay pong kasiyasiya. Pinupuri po namin
ang lahat ng mga nagwagi sa mga patimpala na sumusunod sa naysay ng taon na matagal na pong isinasakatuparan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Siyempre po, kami po ay sumasaludo rin sa mga nagwagi sa dalawang timpala sa dula at tayo, ang pagsulat ng dramatikong monologo at ang pagsulat ng tandem o duo. Siyempre po, sa gabing ito, tampok din ang dalawang mahalagang timpala. At yan po ay ang gawad, dangal ng wikang Filipino. Natunay po namang ang ating mga pararangalan ay nakapag-ambag ng malaki sa paglinang pagpapalaganap ng ating wikang pambansang Pilipino. Ganon din po, pararangalan ngayong gabi, ang mga kampyon ng wika na may mahalagang ambag din po sa iba't ibang larang o aspekto ng wikang pambansa at atin pong mga katutubong wika sa Pilipinas. Alam niyo po, kayong lahat ay pinagmamalaki namin, pinagkakapuri namin ang inyong mga ambag at talaga pong saludo kami sa inyong husay o galing at kampyon ng wikang pambansa. Kabilang na rin po dyan ang mga bibigyan po ng sa katugawan ang pagtulong at pakikiisa sa Komisyon sa Wikang Filipino upang maisakatuparan natin ang ating mandato. Kaya ngayong gabi, ako po ay talagang sumasaludo sa lahat ng mga nagwagi sa iba't ibang timpala. At nararapat lamang po na ngayong KWF Gabi ng Parangal 2024, kayo po talaga ay mabigyan ng karangalan. Sana po hindi ito ang huling pakikiisa ninyo sa Komisyon sa Wikang Filipino, sapagkat ito ang ilang mga kaparaanan sa ating mga panulat, sa mga talakayan, sa mga asignatura sa pagtuturo sa kolehiyo, universidad, at siyempre po, ginagamit natin sa mga talakayan, sa mga forum, seminar, workshop, komperensya. Patunay lamang po ng ating wikang pambansa ay malayo na ang narating, sapagkat maaari nating isigaw ng paulit-ulit na ang ating wikang pambansang Filipino ay isang intelektualisadong wika na may pagmamalaki natin sa buong bansa, sapagkat tulad ng paulit-ulit nating sinasabi sa bawat isa na ang wikang Filipino ang nagsisilbing simbolo ng ating pagkatao sa gisa ng ating pagka-Pilipino. Maraming salamat. Nagalang na komisyoner ng Kalupunan, sa ating tagapangsalula tayo, pagsulat ng dramatikong monologo at dula tayo inaw na paglalarawang tauhan at isinasadula ang isang maliwanag na banghay o daloy ng kwento. Ipinapahayag ng tauhan ang kaniyang karakterisasyon sa isang tukoy na tagapakinig o alat ng sanaysay. Isa ito sa pinaabangang ng wika. F. Fortunato, Dr. Wenilyn F. Pahilan, at Dr. Jason ay mataas na pagkilala sa na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga ahensyang pampamahalaan o pribadong sektor
Arthur P. Casanova, Dr. Shelly Moras Vega. Po ito sa harapan upang kunin ang kanyang sertipiko at magpapakuha ng retrato. Makaraan ito ay kailangan na pong bumalik sa kanila. Naman sa ikalawang serye ng webinar, ang sa pagpapaunlad ng edukasyong pambansa ay ibinahagi ni Dr. Alvin R. De Mesa, Professor 2 at dating direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Leyte Normal University. Ang tatanggap ng parangal para kay Dr. De Mesa. Maraming salamat po. Ang panayam sa retiradong full professor ng Wika at Panitikan ng De La Salle University, Dasmariñas. Isang mapagpalayang araw sa lahat. Malugod ko pong kinasasalamatan ng Komisyon sa Wikang Filipino at ang grupo ng kinampala ng timpalak sa salaysay ng taon sa paghirang sa inyong lingkod bilang mananaysay ng taon 2024. Isang malaking karangalan ng mahirang sa titulong ito, lalo't kasama sa hanay ng mga nagsipagwagi ngayong taon, ang mga dati nang nasa parehong titulo. Kaugnay nito, binabati ko din sina Dr. David Michael Sanwa. Buong lugod at pagmamalaki ko itong tatanggapin. Isang at ialay ang kanyang pagmamahal sa wika. Ng buwan ng Wikang Pambansa 2024 ay isang gawaing panlahat ng mga Pilipino. Ang paggunita nito ay pagbibigay halaga sa sarili nating talino at kakayahan bilang isang bansa na may sariling angking wika. Batay sa wika, bilang instrumento ng kakayahan nito, isa sa mga halimbawa nito ay ang paglaya ng mga kabataan sa pagkalulong at nakakalimutan na nilang magbuklat ng aklat. Pagkalulong ng iba't ibang gadget. Nakakaligtaan nila na magbasa na ito ay lubhang napakahalaga dahil pamana ito ng ating lahi. Sa pamamagitan nito ay malalaman, madarama at mapapayaman natin kung paano nag-ugat at namuhay ang ating mga ninuno. Ang pagbabasa ay nagsisilbing tulay para makita at mabatid natin ang kaugnayan ng kasalukuyan sa nakaraan. Upang sa ganoon ay maharap natin ang hinaharap ng may lakas at talino. Sabi rin ng iba't ibang mga mananaliksik na ang mga akdang pambantikan ay nakapagbibigay ng mas matagal na attention span at nakapaglilinang ng focus at mataas na antas ng konsentrasyon sa isang gawain. Sinasabi rin na ang mga aklat ay parang isang guro na nagtuturo sa atin kung anong maaaring isagawa sa isang tiyak na peligro. Kaya, kung susumahin, ito ay isang anyo ng pagpapalaya sa kamangmangan tungo sa pagiging produktibong bahagi ng pamayanan. Na ito ay nagsusulong ng sipag sa pagbabasa ng mababasahing nakalimbag sa wikang Filipino. Ngayong pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa, ugaliin natin, hikayatin natin ang mga kabataan. Nakatangi na sapagkat uniko ang gawain ng PWF. Ito ang nakatangi ahensya na nagbibigay ng parangal sa mga tao na gumawa ng putik at magamit ang wikang sa iba't ibang sunod po natin ang pagsulat ng dramatikong monologo. Pagsulat ng dramatikong monologo. Sa kanilang mga panulat, sa kanilang mga... Next po natin ang dulang tanda. Sa lahat ng uri ng diskurso ginamit nila ito. Unang full name po ninyo. Maraming salamat po. Ay, meron po kayo. Ako ay professor sa De La Salle University, Manila. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay ang ating
Ministeryo ng Kahusayan sa Wika at Kultura, Catanduanes. Muli para po sa pangkatang pagpapakuha ng retrato, tinatawagan po ang Catanduanes State University, Bicol University at Cebu Normal University. At maaaring nakatulong din ang aking pagiging tagapayo ng ang paghayagang karinel, paghayagang pagkampus sa Nasal University, Pilipino, at marahil ang aking pagiging managing editor din, ng Malay, ang one journal na muli tinatawagan po ang Catanduanes State University at Bicol University. at sa pagtutulong ko ng wikang Pilipino sa mahigit na dekada. University Manila. With regards sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Ang mga taga-Nasal, ang mga estudyante ay mahuhusay naman sila mag-Filipino at At tinatawagan po umanhigit po sa entablado ang Sorsogon State University at Aurora State College of Technology. Sinisikap nila na makapagsalita lalo na sa loob ng aming classroom sa Filipino sapagkat yun ang hinihikayan namin sa kanila kung na namin sila. Sa gitna po tayo. Bakit sila dapat magsalita ng wikang Filipino? Kasi hindi ang pag sinabing Filipino, hindi ito issue ng wika lamang. Hindi ito yung wikang sinasalita lamang natin. Narito po ang ating mga sentro ng wika at kultura na ginawa ng Selyo ng Kahusayan sa Wika at Kultura at Dagal ng Wika at Kultura. Sa araw-araw. Ay nakakatakot. Kabayan upang makalaya sa mga pang-aabuso, pang-aapi ng mga kolonisador mula pa nung panahon ng Espanyol hanggang panahon ng mga Amerikano, hanggang sa panahon ng Hapon, hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit po natin ang wika upang maiparating natin ang ating pagnanais na magkaroon palagi ng kalayaan. At ito po ay sinulong ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon sa tinatawag niyang katarungang panlipunan. At hindi po ay nakasaad yung pagkakamit ng katarungan ng mga nasalaylayan, ng mga taong mahihirap, ng mga kababaihan, ng mga matatanda, at sa kasalukuyan nga po ay meron tayong maging mga LGBTQIA+ ay gumagamit na rin po ng wika upang iparating ang kanilang mga damdamin sa pagnanasang magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kanilang mga karapatan. Maging ang mga mamamayan po na may mga kapansanan ay dapat po na gumamit ng ating wikang pambansa upang maiparating nila ang kanilang mga damdamin. Sa kasalukuyan, ang ating binibigyan ng diin o tuon ay ang mga indigenous peoples na, o katutubo ang ibig ko sabihin, na napakarami po niyan. Ano? Meron po tayong 135 mga katutubong wika, 134 po rito ay mga katutubo at isang wikang senyas o tinatawag nating Filipino Sign Language. At dito po sa mga katutubong wika nito ay dapat na binibigyan nating halaga yung mga katutubo nito na nagsasalita ng sarili-sariling wika. At sa pagkakaroon po natin ng isang wikang pambansang Filipino ay nagbibigkis-bigkis po tayo at nagbubuklod-buklod upang makamit po natin ang tagumpay at maisulong natin ang kaunlaran sa ating bayan. Sir, pang final na mensahe po ng KWF. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay hinihimok ang lahat ng mga kababayan nating mga Pilipino. Tayo pong sambayan ng Pilipino ay may magandang wika, ang ating wikang pambansa, at gamitin po natin iyan sapagkat yan po ang magsusulong sa atin sa kaunlaran. Yan ang magdadala sa atin sa pagkakaisa, pagkakaunawaan, nang sa ganoon tayo, kahit na iba't iba ang mga wika sa buong bansa, ay meron tayong isang wikang pambansang nagagamit natin upang tayo ay magkaintindihan. At mahalin po natin yan, sapagkat yan po ang ating simbolo ng ating pagka-Pilipino.
mag-follow at tuloy-tuloy lamang po tayo. Kaya huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe po sa lahat ng ating social media accounts. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyong mga taga-subaybay at sa ating mga kasama. Morning, Miss Horizon. So, ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substance, katulad ng mga iron na nasa dugo, at kung paano sila nabubuhay kahit tinitreat sila natin ng mga chemical. Si Dr. Renato Yasi na walang iba ka babae. Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Friend, happy morning! So, narin ako sa kung sakali na implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ano yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga first time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Alright. So, di ba, high-tech ng ating mga tricycle? Ako ito lang. Ay, pati ba ito? Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PhilAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Natikman ko po siya. Alright, happy morning! So, narito na po tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Dito po sa Sierra. Bisita doon sa farm, sa Banana. Napakaraming saging at napakadaling itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng Healthy Blend Herbal Coffee sa Health and Sight Wellness? Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Sight kapag po dumalaw kayo. Ano? Diba? Uy, tingnan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga yung stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din eh. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulit-ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman niyo rin po at tsak magugustuhan niyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Sight Wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahusay ang mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Sight Wellness. Kaysa bumili ka ng mga maasim sa sikmura ng mga vitamins dun sa mga butika. Pag sumobra, di ba po bawal din yun? Masama din ano po yung vitamins eh. Pero dito, ito po kahit walang laman yung tiyan mo, ano siya, safe siya, wala siyang side effect. Walang side effect. Masakit. Muli, ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Para po sa ating hindi pa nakakakilala ay mag-like at mag-subscribe po kayo. And follow na rin po sa ating programang Happy Morning Show. Sa YouTube meron din po yan. At alam natin na ang Happy Morning ay lagi pong makatotohanan din ng ating mga balita hinggil sa siyensya, teknolohiya, lifestyle, at syempre po, ang mga basta nakakabuti para po ay bumuti ang ating buhay. Muli, magpapaalam po tayo at huwag kalimutan, itry ang ating mga produkto mula dito sa Health and Sight Wellness. Bye! I love you all!